Pasok na mga tropa. A few moments later. Mga tropa na break time namin after 3 hours ang trabaho. So hindi mo ganun kahirap pag overtime. Ano lang, inspection lang, tsaka assemble. A few moments later. Hello. Pero wala pa. A few moments later. Yung mga tropa papasok na naman. Labas namin is 11 PM. Puro assemble lang naman gagawin namin ngayon. Kasi bukas yung production. Bukas. Nakakaantok lang pag galing sa pagkain. Many hours later. Uwi na mga tropa. Tapos yung OT. Yun, 7 hours lang yung OT namin. Di ganun pagod kasi overtime lang naman to eh. Assemble lang ginawa namin. Ano, malamig yata sa labas. Ayan. Tama lang, di na ganun malamig. Kaso maampun. Baka magkasakit tayo. Galing tayo sa trangkaso, kailangan huwag tayo magpaulan. Ayan. Ayan pala yung company na pagtatrabawan ko mga tropa. Polymill. Nauwi na rin sa wakas. Ayun mga tropa, kakauwi lang namin galing sa overtime. Pero nakapagkape na ako kanina. Yun. Medyo pagod lang. Kasi pag weekends, overtime kami ng linggo or sabado, hindi siya ganong pagod. Lalo na pag linggo kasi inspection lang tapos assemble lang ng machine. Yun lang, madali lang siya. Kumpara po sa weekdays kasi, talaga marumi yung machine, lilinisin mo, sanitize and disinfect the machine, mga ganun. Kaya medyo mas pagod yung weekdays. Eh mga tropa, bakit ko sinasabi sa inyo to? Kasi may nabasa akong comment dun sa vlog ko na namili kami o namasyal kami nung naka-receive po kami ng tax refund. Yun. Ang sabi yata niya, hindi naman kayo namili. Kumain lang kayo. Yun. Yun mga tropa, no? Kasi, alam nyo ba, gustong-gusto ko mamili talaga ng gadgets, ang gusto ko, yung sapatos, ganyan, syempre, damit, ganyan, gusto ko mamili talaga. Kung sa totoo lang, gusto ko mamili. Pero,
alam niyo, hindi ko naman kailangan. Tapos, ewan ko ba, mas gusto ko makapag-save ng mas marami pa. Iba na, siguro dahil nga siguro iba na yung priority ko, no? Iba na yung linya ng buhay ko kasi nga may asawa na ako, may anak na ako, di ba? Mas priority ko yung mga anak ko, yung kinabukasan nila. Siguro gano'n, no? Kasi mga tropa sa abroad, hindi naman pinupulot yung pera. Hindi madaling kitain yung pera, mga tropa. Kaya siguro sa akin, no? Mas gusto kong ipunin talaga. Kasi ang hirap talaga kumita ng pera sa abroad. Mas gusto kong isave yung pera na sahod ko o sa tax refund ko kaysa ibili na kung ano-ano na di ko naman kailangan. Yun. Ganun siguro, no? Tapos, syempre, iba na yung mindset ko. Inisip ko kasi mga tropa, hindi ganun kadali ang trabaho. Tapos, bili ako ng bili na kung ano-ano, hindi ko naman kailangan. Diba? Kung bibili man ako ng gusto ko, pag-iipunan ko. Pero may ugali ako mga tropa kapag napag-ipunan ko na yung gusto ko, labas na yung budget ko, labas na yung savings ko, padala sa Pilipinas, labas na yon dun sa naipon ko para sa gusto ko. Tapos kapag andyan yung pagkakataon, parang ayoko nang bilhin. Kasi nga nangihinayang ako, gusto ko isave ko na lang yung naipon ko na yon para sa pamilya ko. Siguro, iba na talaga yung linya ng buhay ko. Pero dati mga tropa, kahit binata ako noon sa Taiwan days, ipon talaga ako noon eh. Ipon. Hindi ako bumibili ng gusto ko. Bibihira akong bumili ng gusto ko. Hindi ako ganun. Siguro dahil naranasan ko yung hirap sa buhay, no? Kaya siguro gusto ko ipon ng ipon. Hindi naman kadali ang trabaho dito sa abroad. Lahat naman ng trabaho mahirap. Pero syempre, yung sakripisyo mo malayo sa pamilya mo, dapat, di ba, nagsakripisyo ka na lang din, mag-ipon ka na lang din, di ba?